Magandang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po ay narito ulit ngayon para tayo po ay magbulay-bulay na salita ng Diyos. So ang ating pong devotion ay matagpuan po natin sa Luke chapter 10 verse 40. Sabi po dyan sa salitang Tagalog, ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod at siya ay lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. So dito po sa talata na ito ay makikita po natin yung mga kapatid na si Marta at si Maria ay mayroong magkaibang bagay na pinag-aabalahan ng pagdating po ng Panginoon Kristo. At si Marta ay busy-busy po siya sa mga gawain para po ang Panginoon Kristo ay kanyang paglingkuran. Pero si Maria ay ang ginawa po niya ay umupo at nakinig salita ng Panginoon. Alam niyo po itong dalawang bagay nito ay parehas ito mahalaga sa buhay natin. Yung paglilingkod sa Diyos, yung gawain ng Diyos mahalaga. Pero bakit sinabi po dito ni Marta sa Panginoon na, Panginoon, hindi ba kayo naliligalig na yung pinapabayaan ako na aking kapatid? So, ang tinutukoy po dito ay yung how we prioritize po yung mga bagay-bagay. At mas pinili po ni Maria ang mas mahalagang bagay, yung salita po ng Diyos. Sa ministry, walang problema na tayo po ay nag-involve. Nag-involve tayo sa soul winning, nag-involve tayo sa feeding, nag-involve tayo sa Sunday school teaching, nag-involve tayo sa choir, sa driving, any activities of the church. Pero mga kapatid, mayroon mas mahalaga kaysa dyan. Yun po yung salita po ng Diyos. Kasi pwede kang maging busy sa lahat ng yan na wala kang salita ng Diyos. Kaya nga hindi nakakapagtaka na may mga makikita tayo na busy naman sa gawain pa na may ministry naman lahat-lahat, and yet biglang boom, nawala sa gawain sapagkat yung pala, walang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, bawat minuto, bawat oras ay mayroong 60 minutes na binigay sa atin ng Panginoon. So, and every day, 24 hours. So, 60 minutes times 24 hours, that is 1,440 minutes ang binibigay po sa atin ng Panginoon. Bakit sa loob ng 1,440 minutes in a day, maraming Kristiyano ang hindi man lang nabubuklat ang Biblia sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Alam niyo po, kahapon ay nag-note po ako, tinignan ko po, I read some verses in Psalms. I read 5 verses in Psalms at inabot lang po siya ng 29 seconds. So, ibig sabihin, yung average niya, in 1 minute, I can read 10 verses. 1 minute, ang maibabawa sa 1,440 minutes na binigay ng Panginoon. 1 minute lang, nakapagbasa ka ng 10 verses. Pero nakakalungkot, maraming Kristiyano, even 1 verse, hindi nakapagbasa sa loob ng isang araw. It is a matter of prioritizing. Ang pinakamahalaga po, yung salita ng Diyos. Winika po yan sa Joshua chapter 1 verse 8, This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have a good success. Sabi po ng Psalm chapter 1 verse 2, The blessed man, his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Ang pinaka-importante po sa buhay ng isang Kristiyano, salita ng Diyos, araw-araw. Word of God and prayer. That is the most important part of our Christian life. This will be our daily bread. Kaya nga daily bread, araw-araw na pagkain ng ating kaluluwa. If we do that, ang Biblia nagbigyan ng assurance that we will have a good success. And sabi ng Psalm chapter 1 verse 3, we shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. May this day, bigyan tayo ulit ng Panginoon ng katagumpayan. Let's pray. Lord, thank you God for today. Thank you God for your word.
I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Samahan niyo po kami ito. So we pray in Jesus' name. Amen.